topic natin ngayong araw na ito ay ihi ka ba ng ihi? May tinatawag na overactive na pantog o overactive urinary bladder. Nararamdaman nyo ba ito? Relate ba kayo dito? Madalas umihi 8 beses o higit pa sa maghapon o sa buong 24 oras. Nagigising sa gabi 2 beses o higit pa kaya napupuyat kasi ihi ng ihi. Ito pa, kakaihi nyo lang pero naiihi na kayo ulit. At ang huli, iihi ka, hindi ka naaabot sa CR kasi naabutan ka na, wala ng control. Ano ba yung dahilan bakit tayo ihi ng ihi? Number 1 na dahilan, urinary tract infection o UTI, may infection sa ihi. O kaya naman, may diabetes kasi yung mga diabetic uhaw na uhaw kaya ihi din ng ihi. Yung iba naman, umiinom pala ng gamot na pangpaihi. So tignan niyo yung mga iniinom ninyong gamot. Yung iba naman, mahina yung pelvic muscle kasi marami nang naging anak. O kaya naman kasi mataba sila, overweight. So humihina din yung pelvic muscle kapag ganon. Meron din menopause, pagbaba ng estrogen, nagkakaroon ng atrophic vaginitis o kaya naman nagkakaroon ng vaginal prolapse. Number 6, sa kalalakihan, malaki yung prostate. So lumalaki yung prostate. Tapos meron din, pag may sakit sa pantog o dun sa urinary bladder, maaring may tumor o kaya naman merong bato. May tinatawag ding urinary bladder stones. Tapos, yung iba, sobrang umiinom ng kape, tsaa, alak. Kaya, ihi ng ihi. Tapos, yung mga nagtitibi kasi meron din tong karagdagang pressure kapag umiire. So, yan yung mga dahilan bakit tayo ihi ng ihi. Alin ba ang sa inyo dyan? Paano mapiprevent o maiiwasan? Una, tamang timbang. Pag medyo overweight tayo, mag-eehersisyo, yung Kegels exercise. Tapos, gagamutin yung diabetes at saka high blood para hindi tayo ma-stroke o magkaroon ng problema sa nerves o sa utak. Iwas kape, tsaa, alak, sigarilyo. Tapos, lagi tayong kakain ng mga pagkain na ma-fiber para maiwasan yung pagtitibi. Sino yung mga doktor na inyong pupuntahan o lalapitan? Ang specialist dito ay tinatawag na urologist kapag lalaki kayo. Pag babae naman kayo, pupunta kayo sa gynecologist ninyo. Tumutulong din ang physical therapist para sa mga exercises na gagawin ninyo. May mga test na pwede tayong ipagawa kapag ihi kayo ng ihi at ito yung nire-request ng inyong specialist doctor. Number 1, mura lang ito. Urinalysis, 50 to 100 pesos lamang para malaman kung merong infeksyon, protina, nana, dugo dun sa inyong ihi. Number 2, pwede din magpa-ultrasound. Kasi pag ultrasound, papainumin kayo ng maraming tubig. I-measure ilang ml yung ihi dun sa inyong pantog. Tapos sasabihin sa inyo, pagka-measure, sabihin, punta kayo dun sa comfort room, umihi. Pagbalik ninyo, titignan kung ilan yung natirang ihi. Yun yung tinatawag na post-void residual urine. So, hindi po masakit ang ultrasound. Number 2, yung uroflowmeter. Ito yung pagsusukat ng lumalabas na ihi. Meron din tinatawag na cystometry o yung test ng bladder pressure. So, yung pressure paglabas ng ihi. Meron din cystoscopy, yung may camera dun sa daanan ng ihi. At huli, yung EMG electromyography kung ang problema natin ay sa nerves at sa utak. Ano ang gamutan? Number 1, kailangan mag-ehersisyo tayo. Yung tinatawag na Kegels exercises. I-search nyo lang po, makikita nyo. Hihiga lang kayo, tapos itataas yung puwitan, taas, baba. Or pwede rin mag-side view, tapos itataas, baba ang isang paa muna. Or tapos sa other side, yung isang paa naman. So, magbibigay tayo, ipapakita natin paano ginagawa ang Kegels exercises. Maganda na ito sa pag-ihi, maganda din para sa mga muscle ng puwerta. So, nakakatulong din po para sa sex life ninyo.
Number 2, tamang timbang kasi pag overweight, more pressure. Number 3, may tinatawag na scheduled ang pag-ihi. Kung pwede, 2 to 4 hours yung pagitan. Tapos same time kada araw para masanay na yung katawan nyo na gano'n ang pag-ihi. Nakakatulong din, number 4, yung pagbili ng adult diapers kapag nagtatagas yung inyong ihi. Magaganda na po ang adult diapers, may pang babae, may pang lalaki. Halos parang panty or briefs lang ho kayo. Pero malaking tulong lalo na pag-travel ninyo. Number 5, may tinatawag na bladder training. Ito yung sinasanay ang sarili na pigilin yung ihi. So, itatry, pigilan 10 minutes hanggang patagal ng patagal 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. So, kaya nyo na pala magpigil ng ihi. Tapos, sa mga menopause, pwedeng magbigay ng vaginal estrogen. Ito yung mga sa atin, kung bibilin mo sa botika, yung Ovestin at saka Vagifem tablet. Tapos, yung mga urologist or gynecologist nyo, nagbibigay din sila ng mga tableta para nga dito sa overactive na OA na bladder. Kaya lang baka may sintomas yun. So, kailangan maipaliwanag sa inyo. Ang next, number 8, tamang timbang kapag medyo overweight tayo. Tapos, kung constipated tayo, kailangan kumain tayo ng maraming prutas at gulay na marami sa fibers, katulad ng mga patola, okra, papaya, watermelon. Yan po yung mga pwede ninyong kainin. Ngayon, meron ding mga pagkain pwedeng iwasan. Ito yung nagkakaroon siya ng epekto dun sa inyong bladder o naiirita niya, irritating siya sa urinary bladder. Ito po yung kape, alak, tsaa, maanghang. Yung mga sobrang asim na inumin, iwasan din ho natin. Tsaka yung mga soft drinks. Kung pwede, konti lang. Tsaka kasi baka, kasi mga diuretic to, ito yung nagkukos ng ihi kayo ng ihi. Number 10, pwede po tayong gumawa ng isang diary. Doon, ililista natin ano yung ininom natin, yung sukat ng iniihi natin. So maganda sinusukat din yun. Sinusukat din yung iniinom nating tubig. Ilista nyo yung mga gamot na iniinom ninyo. Tapos oras ng pag-ihi. Pag ba kayo ay umubo, humatching, tumawa, medyo merong nagli-leak o tumatagas na ihi, ilalagay nyo rin ho doon. Tsaka kung hindi na kayo umaabot sa banyo o CR dahil ihing-ihi na kayo. Number 11, may tinatawag na double na ihi. Iihi kayo, tayo muna kayo, tapos balik kayo ulit. So para mas matagal yung trip ninyo or pagpunta ninyo sa banyo or CR. Tapos may tinatawag din na delayed voiding. Yung pinipigil nyo sandali yung pag-ihi. Tapos saka kayo iihi. So yun ho yung mga gamutan kapag kayo ay may sakit o parang may sintomas na ihi ng ihi at hindi nyo na mapigil yung madalas yung trip dun sa banyo. Salamat po.